Yan daw ang nangyari sa insidente ng panunutok ng baril sa EDSA na nakuna ng litratong kumalat sa social media noong isang linggo. Dinukot, pinagnakawan at ikinulong pa raw ng ilang oras ang dalawang biktima. Lumabas din sa investigasyon na ang mga sangkot di umano, pawang mga aktibo at dating pulis. May report si Ian Cruz. Isang SUV na napapalibutan ng mga armadong lalaki sa EDSA Mandaluyong. Yan ang laman ng larawang kumalat at pinag-usapan sa social media noong isang linggo. Iba't ibang espekulasyon ang lumutang lalo pat maging ang mga pulis wala rin daw natanggap na report kaugnay ng insidente ng panutok ng baril. Pero sa pag-iimbestiga ng Eastern Police District, napag-alamang isa pala itong kaso ng hulidap. Sangkot ang ilan daw aktibong pulis Quezon City. Sa tulong ng mga saksi at ng CCTV, natukoy ng mga otoridad ang plate number ng mga sakyang sangkot sa insidente. Dito na natunto ng mga pulis ang dalawang biktimang sakay ng isang puting Toyota Fortuner. Kwento ng isa sa mga biktima, ang driver ng SUV, may dala raw sila noong 2 milyong pisong pambayad sa heavy equipment. Hinarang daw sila ng isang itim na Fortuner at pinalibutan ng 2 pang sakyan, isang van at kotse. Bukod sa tinutukan sila ng baril, binasag di umano ng mga armadong lalaki ang likod na windshield ng kanilang sasakyan. Matapos kunin ang dala nilang pera, dinala pa umano sila ng mga suspect sa La Loma Police Station kung saan umano sila tinakot ng mga suspect. Sinaktan din daw sila at ikinulong ng 7 oras. Major, sa GMA7 gusto niyo pa magbigay ng pahayag? Totoo ba na kayo daw yung Ayon pa sa driver, kinuha ng mga suspect ang PIN number ng kanyang ATM para i-withdraw ang pera nila. Pagsapit ng gabi, muli raw silang pinasakay sa kanilang sasakyan pero naayos na ang nabasag nitong windshield. Iminaneho raw sila ng 2 sa mga suspect at iniwan sa EDSA. Sa investigasyon ng pulisya, natukoy ang may-ari ng mga sakyang humarang sa SUV ng mga biktima. Ang silver gray na high-ace van, pag-aari raw ni Chief Inspector Joseph De Vera ng La Loma Police Station. Ang itim na Toyota Fortuner, pag-aari di umano ni Senior Inspector Oliver Villanueva. Habang ang Honda Civic, pagmamay-ari naman daw ng isang pulis na natanggal serbisyo at kinilalang si Marco Polo Estrera. Naaresto na ng Eastern Police District sina De Vera at isa pang pulis na kinilalang si PO2 Jonathan Rodriguez. Pero hanggang ngayon, pinaghahanap pa ang ilang nakilalang suspect na sina SPO1 Ramil Hachero, PO2 Ebon Dicatoria, PO2 Wivin Masa, PO2 Mark De La Paz at PO2 Jerome Dating Ginoo na lahat pawang pulis na Loma. Kanina, na-inquest na sa Mandaluyong Prosecutor's Office si De Vera para sa mga reklamong kidnapping at serious illegal detention. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag pero lumalabas ang alam ng mga pulis na kasama ni De Vera, isang drug operation ang kanilang pinasok. It was a anti-drug operation that was planned by Villanueva, Inspector Villanueva. At ito nga ay binigay daw ng isang asset nilang babae at doon nga raw sa North SM ang bintahan ng droga. Tiniyak naman ng Quezon City Police District na mapapanagot ang mga pulis na sangkot sa insidente. Wala nang lugar sa PNP pag ganitong mga ito eh. Di natin alam kung saan nga lupalop ng galing mga ito, kung magkakaganon. Yung isa na-dismiss, yung isa although hindi naman assign doon. Ano sama kasi? Masakit. Pero hindi hirap kasi mas gustong-gusto nga namin kasi yun nakakasira sa organization. Yung ko nga palagi sinasabi, kung sino yung magluloko, huwag kayo magsuot ng uniforme. Ian Cruz, GMA News.